Magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Kahit saang sulok nga daw ng mundo, may Pilipinong nagtatrabaho. Kaya ngayong umaga po, ang usaping yan, ang atin pong bibigyan ng diin. Dito po sa studio, makakasama natin sa Philippine Overseas Employment Administration Head, Administrator Hans Leo Kakdak. Sir, welcome back. Good morning po. Salamat po. Welcome back, po sir. sa inyo. Yes, Have a seat, salamat sir, po. please. Yes. Dun ho sa ating alam ko meron kayong 7 goal na nung kayo pumasok Yes. sa POEA ay gusto nyo ma-achieve. Yes. Ano na ho dun sa 7 na yon ang nakumpleto na po ninyo so far? Well, we've worked on all 7. Halimbawa, yung sa streamlining of processes for OFWs. We just recently started yung pilot testing ng ating Balik Manggagawa online facility. Balik Manggagawa to the tune of 600,000 a year yan. Yung mga returning OFWs na kailangan makakuha ng clearance sa POEA before they leave. So we just recently pilot tested yung Balik Manggagawa online facility. Meaning, ito yung pwede nila i-print out yung OEC nila at the convenience of their own home or office. Parang e-ticket sa airlines. So it will be formally launched next week by Secretary Baldos. So And pwede then- yun ang ipipresent nila sa Yes. immigration? Yes. Yes. Meron lang payment facility din yon, 100 pesos na POEA fee. And then meron lang dahil dun sa e-payment facility, may portal yon, may technical portal pa na kailangan pasukin doon sa e-payment kasi may mga options ng payment. So merong din service fee of 19 pesos Okay. kada So transaction. around 100... 1950 actually. So, Okay. 119.50. So, we are doing that. And then, of course, yung for the other segment of OFWs, yung newly hired, mga to the tune of 300 to 400,000 a year, we are working on an e-payment facility. Yung sa new hires naman kasi may recruiter sila. So, ang kailangan trabahuhin doon yung pagbayad ng fees. So we also signed an agreement with the different agencies for an e-payment portal. So that is also underway. Pero So, sir, yung employment certificate po na yun, paano po yun makikitang authentic? Kasi alam nyo naman, maraming mga peki pa rin computer-generated siya, di ba? Yes, yes. So when it is presented to the Bureau of Immigration, paano ma-check ng immigration na authentic po yun? Ang concept nito parang e-ticket, which is, di ba yung e-ticket, papel lang yon. Basically, Yes, kahit yes, lukot-lukutin mo, kahit hindi mo nga dalhin sa airport, di ba? What matters is nasa database ka. So nakakonect na kayo, interconnected na kayo sa Bureau of Immigration? Sa NAIA 3, okay, of course, we already have an MOU and recently sa NAIA 3, hindi lang recently, siguro mga 6 na buwan na, ay meron na kaming sharing database na nasa NAIA 3. However, NAIA 1, NAIA 2 still ongoing technical difficulties there, but we hope that at the end of the year meron na rin. But nevertheless, meron pa ring OEC validation doon sa POA counter sa NAIA 1 and 2. So doon din matcha-check. So kung nag-present siya ng self-printed OEC, yung POA counter will validate. And then yun na ipe-present yung stamp ng POA validation counter. Yun na yung ipe-present sa immigration. So may validation pa rin? You cannot... Sa 1 and 2. Sa 1. Pero yung sa 3 okay na. Yes, yes, So yes. kahit na yun lang mismo, they can already check it there dahil nakakonect na sila sa database That's ninyo. right. So ang tinitignan nung immigration officer sa border passport control, Tama ba yun? kalahati yung sa BI file, kalahati yung sa POA file for OFWs. Oo, for OFWs. Kasi mas madali ho sa kanila yon para hindi sila napibinbin dun sa dahil pag kino-question sila, kung minsan ay yung certificate laging hinahanap at yung authenticity nito medyo highly questionable minsan depende sa pagtingin ng immigration officer. Yes, that's Oh, right. that's congratulations for that. And sana nga mas maaga na makuha na din yung dalawa pang natitirang Yes. terminals. Sila may isa pa na IA 4. What's hindering you po? Budget ba to o ano? Yung technical issues, I am told, na IA 1 ang sinasabi sa amin ay yung renovation made some adjustments dun sa wiring, dun sa IT facilities. Alright. So, So merong ganong klase pang hinihintay. Okay. Basically, dun sa inyong agenda na sa Sa streamlining. roadmap ninyo,
sa 7 inilatag ninyo, kumpleto nyo na ho lahat? Nadaanan na yon. Another one I could cite is yung bilateral agreements, bilateral engagements. With different countries, Yes, we already have that landmark agreement with Saudi Arabia, and then we have one with Jordan. Although in the works pa rin yung usapin with the Kuwaitis. Ano ang difference UAE. doon sa Saudi? Anong nabago ngayon doon sa agreement natin? Merong mga provisions with respect to yung, of course, yung pagtanaw ng $400 entry-level salary. Tapos yung working hours. Merong hours of rest. May day na off kailangan na sila. ibigay. May day off. Okay. Merong bank account na kailangang buksan in the name of the HSW, the household worker. Para doon kitang-kita na dinedeposito yung halaga ng sweldo. Nabigyan na din sila ng privilege to use cellphone para tumawag Yes, sa ano. and passports. Passports Hindi dapat nila, kumpiskahin. hawak na ng ano. Yes. Of course, we are working out still constantly with the Saudis. No? May joint committee na itinalaga doon sa agreement. So, hindi ko naman sinasabing perpekto yung implementasyon. Meron din syempre mga cases ng violation. So, we are working that out. But that was with the signed Saudi side. already with That was signed Saudi. May 2013. Okay. Secretary Baldos and her counterpart in Jeddah. So, lumalakad na yon and ongoing implementation. And so goes with Jordan. So pagka meron hong mga, let's say, violation dito sa mga ganitong, alam nila may agreement naman, pwede naman tayong magreklamo. Where do they go directly? Two places. One is, of course, dun sa Saudi side, yung Saudi ministry. Pero meron din tayo doon, syempre, yung labor attaches, 3 labor attache sa Saudi Arabia at yung, of course, yung embahada natin sa Riyadh at sa konsulada natin sa Jeddah. And meron ding sa Al-Khobar, may tanggapan din sa Al-Khobar. So, Pero how do you check this po, if this is being implemented properly sa side po natin dito? yes, how we check is yung monitoring ng labor attaches natin on the ground. So they are the ones who tell us, they monitor through the number also of complaints and issues that come their way. And of course, we have also help from civil society, mga recruitment industry associations. And then sa amin mismo rin, kasi pwede rin magsampan ng reklamo sa amin. Yung mga workers, household workers, either habang nandun pa sila o pag-uwi nila. So, ganito yung proseso ng ating pag-monitor. At sabi ko nga kanina, yung pag-monitor natin at pag-alam ng mga issues at concerns, yun naman ay ini-engage natin ang Saudi government in a discussion on paano malutas yung mga issues na yun. Meron ho bang mga countries ngayon na hindi natin ina-allow na magpunta ang ating mga OFWs? Yes, merong around mga 14 countries na ayon sa batas kasi kailangan i-certify ng POA Governing Board kung ano yung mga bansang pwedeng puntahan ng OFWs batay sa proteksyon na sa kanilang mga batas para sa mga OFW. So merong mga 14 na batay rin sa pagsusuri ng DFA on the ground ay hindi nakapasa doon. So walang certification sa 14 na bansa. Ano-ano po yan? Offhand, Cuba, Mali, Mauritania, yun ang mga example ng mga bansang nandun sa 14 na yon. And they can check this sa website Nasa ninyo. website ng POEA. And they must not be allowed ng immigration na lumabas Yes. kung sasabihin nila na OFW sila. Yes. So the only way that they can go out is sasabihin nilang tourist sila. Yes. So paano ho ngayon tayo nakakasiguro na hindi sila, kagaya ho ngayon kasi may mga countries like kalimbawa even in the Middle East, lumalabas sila dito as tourist, pagdating nila doon tsaka sila maghahanap ng trabaho. Paano ho ba yun na ikukonekta pa rin sa atin? Kasi minsan nagiging legal din yung trabaho nila doon dahil yun talaga ang intention nila. Lalabas silang tourist, maghahanap ng trabaho doon. Apparently makakakita sila ng employer and then sinecertify din naman natin. Ano ho bang nangyayari doon? Yes, merong kaming pag-uusap syempre with the Bureau of Immigration patungkol dito at sa aming mga engagements with Commissioner Fred Mison and his team. Ang binabanggit niya sa amin, kasi meron na ring, as you know, meron na ring parang offloading procedures ang Bureau of Immigration kapag meron silang na spot na tao na sinasabing turista pero in the course of
inspection or questioning, ay yun pala yung magtatrabaho doon. So meron na rin sila mga kaparaanan kung paano mas-spot. Meron na sinatawag na telltale signs o indikasyon kung isang taong nagsasabing turista siya, ay yun pala magtatrabaho doon. At dahil nga doon, meron nang nagko-conduct ng secondary inspection to. So tinatabi yung mga nahuhuli na ganon o napapagdudahan na magtatrabaho abroad at yung iba na o-offload. Pero nalilegalize din ho sila kung nakalusot sila, di ba? Nakakita sila ng employer doon. Tapos sasabihin, kinuha sila ng visa. Legal doon, pero sa atin syempre undocumented yon. At sinasabi natin, maaring darating sa punto na maging legal sila doon, pero yung kaparaanan na pagpunta nila doon ay agrabyado sila. Bakit? Kasi halimbawa, yung isang tao magvi-visit visa papuntang UAE, very common, may balak na magtrabaho doon. Ang takbo ng visit visa kasi let's say 30 to 60 days. Pagdating ng mga 30-60 days, edi syempre, kinakabahan na yung tao dahil mag-expire na yung tourist visa. Saka yun susubuan ng sino man doon ng kontrata. Na work contract. papalugihan na lang. Na kahit ano na lang tatanggapin niya kasi nasa, kumbaga, dehado na eh. So, ang sinasabi natin sa mga kababayan natin is, huwag pa rin papatol sa visit visa arrangement kasi kahit ba maging legal ka doon, ang magiging work situation mo ay hindi yan nakita ng gobyerno ng Pilipinas at yung most likely na pumayag ka lang doon kasi kumbaga dehado na, mag-expire na yung visit visa. But ang lumalabas ho ba that they will never be considered documented kahit na legal na ang trabaho nila doon? Well, merong voluntary membership program ang OWA. So, eventually, pwede ring ma-recognize o maging malista sa talaan ng Philippine government. And that is the problem. Kasi if that is the case, hindi ho ba, kaya malakas pa rin yung loob nila. Parang ang ano nila, di bali na kami nga regabyado dito, sasapa lang kami. Anyway, pag naging legal naman kami, we will still be recognized, documented by the Philippine government. Pero may kaibahan na yon kasi pag naging recognized ka ng Philippine government, makikita na yung work status mo, makikita na yung working conditions mo. So, pero hindi ba in one way or the other, that's also encouraging them to do that kind of entry sa mga bansa na nag-umpisa sila as tourist? Sa tingin ko hindi kasi darating din ng panahon, of course Filipino citizens pa rin sila at kailangan pa rin silang tulungan kung sila'y nangangailangan ng tulong. And one good way of reaching out and giving help to them is knowing where they are. Finding out what their work situation is, yung kanilang sitwasyon doon. So, para sa akin, meron ding advantage na sila eventually ay kumbaga manumbalik din at maging documented sa mata ng Philippine government. Well, ito hong mga usapin na ito kasi kagaya ho nitong sa terminal naman, yung pag-incorporate noong terminal fee, nirereklamo ho ng mga OFWs. Ano ho ba ang status dito ngayon? Dahil inumpisahan na ho nila ito na in-implement Dahil lumalabas, exempted sila dapat sa terminal fee. Pero nung ini-incorporate doon sa mga airline tickets na yung terminal fee, mukhang nasaklit sila ng pagbabayad. Kaya nagrereklamo sila. Ano pong status ngayon ito? Nung unang stages niyang usapan na yan early this year, when we were first notified by the MIAA, we immediately called for a meeting with the stakeholders, yung mga civil society groups, recruitment industry associations, OFW groups, para mag-interface sila with the MIAA, the OTC. And doon nag-surface na yung mga concerns. Of course, tayo, while we agree with the general idea na yung queuing at yung discomfort within the airport ay maibsan o masolusyonan, ay tinitignan din natin syempre dito sa sitwasyon na to na merong batas, may provision ng batas that will be affected. And so, concern din namin yon kaya nag-usap-usap kami at doon lumna-surface yung mga issues. So, na-correct siya to a certain extent. So, yung tinatawag na pay-all scheme where one will pay the ticket including the price of the airport fee,
nasolusyonan partly in a sense na yung tickets purchased here, okay na. Upon presentation of the OEC, hindi na kailangan magbayad ng airport fee. Ang issue na lang yung tickets purchased abroad. online and abroad. So, nakipagpirmahan ng MOU ang MIAA with the airlines towards that effect. So, nung nalaman namin yon, patawag uli kami ng meeting para mapag-usapan. At doon naman sa meeting na yon nung Hulyo, ay nabanggit na ang isang posibleng solusyon, talagang kailangan malaman kung na ang isang OFW na bumibili ng ticket ay OFW. So, ang isang solusyon na naisip is perhaps yung POA database ng OFWs could be accessed. However, hindi ito sistema na bubuin ng POA. So, kailangan may engagement din ng MIAA at ng airlines. So, nandoon sa punto na yon, technical lang usapan, pinag-uusapan yung mga kaparaanan kung paano ma-verify o ma-validate na OFW talaga yung bumibili ng ticket through an electronic system. So, nandoon ang punto na yon at na-extend ang pagkakaalam namin ang launching from October to November 1. And sana maayos yung issue ng kailangan malaman muna na OFW ang status niya. Para hindi makasama doon sa Yes. babayad ng ticket. Ano ho bang status naman ngayon doon sa ating pre-departure orientation seminar? Nag-improve ho ba ito na as compared doon sa dati na parang nababaliwala din ng mga nagse-seminar na parang pagdating nila doon, blankong-blanko pa rin sila considering that they were oriented already before their departure. Before you answer that, sir, we'll pause for a break. Thank you.